Hi guys, this is me, Mommy Grace. Siyempre, hindi mawawala ang aking baby Mela. Kasi nga po, siya po yung bida dito sa video na to. So, for today's video nga po, ay manghugas nga po akong plato. Dahil nga po pumasok na po yung dalawang kuya ni Mela, wala na pong magbabantay sa kanya. So, bali dinala ko na lang siya sa panghuhugas ko. Nilagay ko na nga lang siya sa planggana dyan. At habang nandyan nga siya, nanghuhugas ako. Madaling-madali nga po ako sa panghuhugas dyan. Gawa ng, ayan nga, tayo-tayo nga ang bata na yan. Magaling na kasi yan tumayo. At isang tayo nga lang niya dyan, pwede siyang bumagsak dyan sa baba. So, hindi naman kadamihan ng aking hugasin dyan. Minadali ko na nga lang muna dyan. Kasi nga po, anong oras na dyan? Mga 11 na po ata yan. Wala pa po akong sinaing. So, ayan nga, nakikita nyo ba yan? Tumayo na naman ang aking baby. So, bawat tayo nga niya dyan, nagsasabi akong baba, upo. Kasi nga po, natatakot nga po akong malaglag ang aking baby. So, bilang mami nga or nanay, napakadami talaga nating gawain sa araw-araw at siyempre hindi yan natatapos. So, bali, dahil nga may baby ako, ang hirap kumilos, lalo na pag may baby ka. So, kailangan talaga madiskarte ka sa buhay. So, nung natapos na nga akong maghugas at ayan, kinuha ko na nga din ulit tong baby na to. At habang nandun na nga kami sa loob, ayan, nilagay ko nga muna siya dyan sa lapag at inayos-ayos ko muna ang aking mga hinugasang plato. So, bali magsasaing na rin dyan ako. Kasi mga 11 na nga yan, pasado. So, inayos-ayos ko muna dyan. At kumuha na nga rin dyan ako ng bigas. Pagkakuha ko nga ng bigas, ayan, sinalang ko agad. At ayan, habang ang nakasalang niya, nagwalis na agad ako. Inuna ko nga muna yung dulo. At ayan nga lang yung bahay namin. Napakaliit lang. Simple lang yung bahay namin. So, ayan, nagwalis-walis lang ako dyan kasi sobrang dumi na. Parang feeling ko pag naglakad ako, parang may nadikit-dikit na sa aking paa. At nung nawalisan ko na nga yung dulo, nilagay ko muna si Mela kasi nga, alam mo naman, grabing kalikutan yan at hindi nga ako matapos-tapos sa pagwawalis ko. Gawa na yung mata ko, tingin ang tingin doon sa higaan namin kasi nandun si Mela. Alam nyo naman si Mela, napakalikot. At yun na nga, nahulog nga siya. Kanina-kanina lang, Diyos ko, buti na lang talaga walang bukol tong bata na to. Grabe kasing kalikutan. So, nilagay ko na nga muna dyan sa baba para mapanatag yung loob ko at hindi na siya malalaglag. So, ayaw nga niya maglaro dyan. Nilagyan ko siya ng manika at ayaw niya maglaro. Diyos ko talaga tong bata na ko. Hindi ako matatapos sa pagwawalis ko kasi tong bata na to. Napakaligalig talaga naman. Parang kiti-kiti. Parang uod. Kung ano-ano na lang tong bata na to. Napakalikot. At nung patapos na nga akong magwalis ay ayan, tumayo na naman siya. Hawak-hawak doon sa higaan namin. Talaga tong bata na to. Actually, ganyan naman po talaga kasi malapit na yan mag 1 year. At nung nagtapon na nga ako sa aking winalis at ayun nga, may bumukas nga sa pinto namin. Akala ko kung sino. Sa Mela lang pala yun. At sinirado nga niya ulit. Nung pagkabalik-balik ko nga, dinandaan ko na nga lang pagbukas ng pinto kasi alam kong nandyan siya. Baka matamaan pa siya. So, pagkatapos ko nga magwalis, hindi pa rin ako na-satisfied kasi feeling ko ang dumi-dumi pa rin ng aming baba. So, nilagay ko nga muna si Mela ulit dun sa aming higaan at habang nandun nga sa higaan namin, binilisan ko na yung pagwawalis dyan kasi alam nyo naman, sobrang likat ng bata na to. Pagkatapos ko nga magwalis, ay nilapag ko ulit si Mela dun sa baba at inayos-ayos ko nga itong higaan namin. So, kinuha ko na nga yung mga unan kasi nilapag ko po yan sa baba. Bali, nandun rin si Mela dyan sa baba na yan. Binigyan ko lang ng laruan. Buti na lang nalibang tong bata na to. Kung hindi, naku, kung saan-saan naman yung nakakarating tong bata na to. Pagkatapos ko nga rin maglagay niyang mga unan na yan at na-arrange ko na nga po yan. Sinunod ko naman tong nasa ibabaw namin kasi napakakalat. So, mga lang din po yan, mga laruan, mga wipes, kung ano-ano lang po yung kung ano-anong mga kalat-kalat lang din po yung nasa taas na yan. So, bali, inayos-ayos ko lang din yan. Si Mela naman yan ay nasa baba ulit kasi alam nyo namang malikot siya. Baka hindi ko naman layo nalaglag na yung bata na yan. So, minadali ko lang yan. Mabilis lang naman yan. Pagkatapos ko nga mag-arrange niya, tingnan nyo naman si Mami Grace, pawisan na talaga. At ayan na nga si Mela, kinuha ko na ulit, nilagay ko sa higaan namin kasi magtutupi naman ako sa mga damit ni Mela. Balik, kunti lang po yung mga damit na yan. I-arrange ko lang po yan kasi nga po, nagkakalat-kalat na yan doon sa kalagayan niya. Ang pangit kasi tingnan, ang kalat-kalat. So, inayos-ayos ko lang yan at nakikita nyo naman siguro dyan kung gaano talaga kalikot si Mela. Hindi pwede talagang ano-ano ka dyan kasi kunting lingat mo lang, wala na, nalaglag na yung bata na yan.
Tinawag-tawag ko nga siya dyan. Buti na lang nakikinig-kinig din siya kahit papano. At nung natapos na nga ako magtupi at ayan na nga si Mela. O tingnan nyo naman, nagbabay-babay na at ayan, sinambunutan na nga ang sarili. Pag mga ganyan ng galawan niya, inaantok na po yung bata na yan. So ayan, tingnan nyo kung paano siya gumapang. O diba, ang bilis-bilis. So sinasabi ko naman sa inyo, isang lingat lang yan ako. Sinasabi kong laglag yung bata na yan. At ayan nga, binigyan ko nga siya ng oras. Kinuha ko nga yan si Mela at nilab-lab ko na yan. Kahit naman niya malikot at love na love ko yung bata na yan. Kinantahan-kantahan ko nga siya at punas-punasan kasi pawis na yung bata na yan. Kinis-kiss ko nga yan kasi nga papasok na naman ako niyan bukas. So yun lang for today's video.